Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa mula sa langit, gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan. Nandun pa tayo sa ating isipan, no? Bagong taon na. Wala pa mang isang linggo, pero nawa ay wag natin agad malimutan kung ano ang hinahangad natin ngayong pagpasok ng taong 2026 at sa ating pong mga pagdiriwang, lalo na sa mga pagbasa ni pinapahayag, kung gusto natin ng pagpapala, kung gusto mong pagpalain ka, lalo sa taong 2026, napakahalaga na atin pong kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo na natunghayan natin ang kanyang kwento, ng kanyang pagparito, ng kanyang pagsilang, at ngayon sa ating Ebanghelyo, yung tagpo na kung saan ipinakikilala siya ni Juan Bautista bilang kordero ng Diyos, ang kordero ng Diyos. At sa mga susunod pang linggo ay mas mapapalalim pa natin ang pagbibinyag ni Juan kay Jesus. Pero sang nawa, nung makita natin at mapagnilayan natin sa tagpong ito na kung saan si Juan Bautista ay bantog na rin o kilala na rin at kinikilala ng marami. Meron din siyang mga tagasunod o mga alagad. Pero yung kagandahan po na kailangan natin makita, itinuro ni Juan Bautista si Kristo at ipinakilalang ang kordero ng Diyos. Ulitin ko po, no? Nang makita ni Juan si Jesus, sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung siya ay nagbibinyag sa tubig, si Kristo ang magbibinyag sa Espiritu Santo. Si Juan Bautista ay tagapagpakilala, tagapagpatotoo, at si Kristo ang kanyang ipinapakilala. Nakuha po ba? Okay po ba? Ngayon. Maganda kasi na makita natin yung mayroon tayong panahon ng pagbibigay daan. Yung nag-give-way tayo. Kasi nga, di ba, minsan ang isang problema natin,
Kapag tayo nakakatanggap ng mga papuri o kaya naman kapag na a-appreciate o binibigyan ka ng appreciation ng mga tao, ang tendency nakakalimutan natin ibigay yung credit sa dapat na tumanggap ng credit. Kaya tuloy, unti-unti, laging ang kabig sa atin. Kaya kapag may dumarating na mga, sabihin nating new breed, may dumarating na mas bata, may dumarating na para bang ang tingin natin, threat para sa atin. Kukuha niyo na po ba? Kaya nga, no, minsan sa usaping politika, talagang kapag may dumarating na alam niyo yun, ayaw magbigay, ayaw ipakilala, ayaw ihanda ang mga tao para sa mga susunod na henerasyon kasi ang gusto nila, sila lang, kami lang. Baka mamaya hindi natin napapansin, tayo din mismo sa simbahan, ayaw nating magpalit ng mga liderato, ayaw natin magpalit ng mga officers, ayaw natin magpalit ng leader kasi nga tayo lang. At kapag meron tayong nakikita na mas active na, mas mayroon ng bagong ideas, doon tayo nagkakaroon ng conflict. Kasi akala natin, aalisan na tayo o aalisin tayo. Which is ang dapat naman talaga, magkusa kang umalis, magkusa kang mag-give way. Kaya nga si Juan Bautista, mawawala na ito sa picture, pag naipakilala niya na si Kristo, unti-unti na siyang mawawala sa kwento. Kasi nagawa niya na kung ano ang kanyang misyon, ipakilala si Kristo. At yun dinawa sa atin, pagsikapan natin na sa ating paglilingkod sa ngayon, ang maipakilala natin ng lubusan, walang iba kundi si Kristo. Kaya napakahalaga para sa ating mga naglilingkod sa simbahan na kilalanin din natin at nawa makilala natin si Kristo ang nag-aalis ng mga kasalanan. Hindi tayo. Hindi rin tayo ang makapagdiligtas sa kahit sino sa atin, kundi si Kristo lamang. Pero sana po, no, yung attitude natin na hinay-hinay lang. No? Baka nag-aaway-away tayo at ang pinanggagalingan lang naman ay baka kasi mawala na ako sa posisyon, baka kasi mawala na ako sa simbahan kapag, di ba? So, matuto tayong magpaubaya, matuto tayong mag-give way para sa bagong henerasyon. Amen? Thank you.